Mapagpalang araw po, Kuya Badong, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po akong Dodong. Tubong Aklan po ako. Ang kwento pong aking babahagi ay ang karanasan po ng kapatid kong si Lilian. Ito po ay naganap noong panahong di pa ganong kamulat gaya sa panahon natin ngayon. At ito ang aking kwento. Dalawa lamang po kaming magkapatid at ako po ang panganay. Nagtatrabaho po ako bilang gwardiya sa isang remittance center. Dahil matanda na ang mga magulang namin ay ako nang nagpapaaral sa kapatid kong si Lilian at naging provider po ng pamilya. Kaso, sa hindi inaasahan ay nabuntis ang kapatid ko bago pa man ito makapagkolehiyo. Labis akong nadismaya sa kanya. Siya na lang kasing inaasahan kong aagapay sa akin sa pamilya namin tapos mag-aasawa lang din pala siya ng maaga. Gayunpaman, ayoko pa rin na hanggang doon na lamang siya. Kaya't sinabihan ko siyang kapag nakapanganak na siya pag-aaralin ko ulit siya. Hindi ko muna siya hinahayaan na sumama sa ama ng anak niya para hindi na masundan kung sakali ang anak nila at hintayin ang panahon kung kailan kaya na talaga nilang magpamilya. Hinayaan naman namin ang lalaki na dumalaw sa bahay at pinag-usapan na rin ng bawat pamilya na mag-aaral na muna sila. Kahit ganun na nga po ang sitwasyon, pinagsabihan ko si Lilian na sa oras na biguin niya akong muli ay hindi ko na siya tutulungan pa. Habang nasa kanyang pagbubuntis si Lilian ay kasabay din noon na hindi na muna siya makakapag-aral. Kahit naman na alam ko na nagkamali siya ay inaalala ko pa rin naman ang kalagayan niya. Naging maayos naman ang lahat, subalit hindi namin inaasahan na magiging isang trahedya pala ang pagdadalang tao ng aking kapatid. Naging masela ng pagbubuntis ni Lilian kung kailan malapit na itong manganak. Ang akala ko noon ay ang pangkaraniwang dahilan lamang ang pagiging masela ng kanyang pagbubuntis, subalit hindi pala. Inaaswang na pala ang aking kapatid at ninyayanggaw. Marami ang naglalako ng mga kung ano-ano sa amin at dahil nga buntis ang kapatid ko ay kung ano-ano na lang din ang gusto nitong kainin. At syempre, unang pamangkin ko yon kaya naman kung anong hilingin ng kapatid ko na gusto niyang kainin ay bibilin ko basta't kaya kong ibigay sa kanya. Binata pa naman ako kaya malaya akong i-spoil ang kapatid ko. Nasa trabaho ko noon at biglang nag-ring ang telepono ko. Tumatawag ang kapatid ko sa akin. Oh, ano na naman ba? Nasa trabaho pa ako. Kuya, mamaya dadaan dito yung nagbebenta ng suman. Wala na kasi akong pera eh. O siya, sige. Baka mangutang ka muna dyan at mamaya pagkatapos ng trabaho ko ipapadala na lang kita. Bukas mo na lang din kamo bayaran. Laging yun ang bukang pipig ng kapatid ko sa akin marahil ay yun ang pinaglilihan niya. Minsan, habang nasa bahay ako ay may napapansin akong matandang babae na laging nakatingin sa bahay namin. Tinawag ko ang kapatid kong si Lilian kung sinong matandang yon dahil hindi ito pamilyar sa akin. Lilian, halika nga. Sino bang matandang yan at panentingin dito sa atin? Siya pong lagi ko binibilan ko ng suman, kuya. Muli, tiningnan ko ang matandang babae subalit umiwas ito ng tingin sa akin. Kalaunan, nasa mga 6 na buwan na noon ang tiyan ni Lilian. At sa pananatili ko sa bahay namin, kapag wala ako sa trabaho ay hindi maganda ang nararamdaman ko sa matandang babae na yon, na naging suki na nga ng kapatid ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang ang tila pagkahumaling ng kapatid ko sa binibenta ng matandang babae na yon. Tuwing mga 3:00 kasi ng hapon kadalasan na dumadaan sa amin ng matanda para maglako.
Pero bago pa lamang sumapit ang oras na yon ay tila parang hibang ang kapatid ko nang mag-abang doon sa may balkonahe namin. Pero hindi ko na rin naman binigyan ng pansin yon dahil baka nga parte yon ng paglilihi niya. Subalit nakaramdam ako ng pagkabahala na tila habang tumatagal ay parang hindi na normal ang kilos ni Lilian. Idagdag pa na tuwing gabi ay sumasakit ang tiyan niya. Mas nagduda ako sa matanda nang may isang beses na lumabas ako ng bahay para manigarilyo. Hindi kasi pwede sa loob dahil nga buntis ang kapatid ko. Habang nasa balkonahe ako ng bahay at nakaupo, ay may napansin akong nakatayo sa di kalayuan sa amin. Nakatingin ito sa bahay namin. Pinilit kong inaninag kung sino yon. Gayon na lamang ang takot ko ng matandang suki palayo ni Lilian. Nabirduhan na talaga ako sa kanya. May araw din noon na wala si Lilian sa bahay dahil sinamahan ito ni Mama para magpa-check up sa ospital. Biglang may kumatok sa balkonahe namin. Yari lang kasi sa kahoy ang bahay namin at plywood. Ang ginawang pangharang o dingding ng balkonahe kaya't maririnig mula sa loob kapag may kumakatok mula roon. Nasa kusina ako noon at nagluluto ng tanghalian para kakain na lamang sila Mama at Lilian kapag nakauwi na sila. Lumabas ako para tingnan kung sino yon at nabigla ako ng matandang babae pala yon. Ayaw ko po sanang mag-isip ng hindi maganda pero kung paano siya tumingin sa akin ay kakaiba. Ginagapangan ako ng kakaibang takot. Nandiyan ba ang kapatid mo, iho? Wika nito dahil may dala daw siyang suman para sa kapatid ko. Ay nako! Salamat na lang po. Bawal na kasing kumain ng kapatid ko ng ganyan dahil lumalaki na po ang tiyan niya. Sige po. Sabi ko at kagad na pumasok na sa loob ng bahay. Isang gabi noon, mga bandang 11:00 na ng hating gabi nang may naririnig kaming mga tila kalmot sa dingding ng bahay at tila malalaking yapak ng paa sa aming bubong. At hindi rin mapakali si Lilian. Nagising na lamang kami na sumisigaw ito at naghihilab daw ang kanyang tiyan. Gayong 6 na buwan pa lamang naman ang tiyan nito. Umaalulong pa noon ang mga aso ng mga kapitbahay. Tinawag ako ni Papa para puntahan namin ang manggagamot na malapit sa amin, si Mang Jun. Kinakabahan pa ako ng mga sandaling yun dahil panay ang alulong ng mga aso sa kapitbahay namin pero kailangan ng maagapan ng kapatid kong si Lilian. Dong, dalhin mo yung ita ko. Mas mahigi na may proteksyon tayo. Magdala ka rin ng bawang. Sinunod ko naman ang utos ni Papa. Noon din ay naglalagay na rin si Mama ng bawang sa tabi ni Lilian at nagsaboy din ng asin sa paligid ng bahay. Mas natakot kaming lahat ng literal nang may tila tunog ng paniki kaming naririnig. Hindi ko maiwasan na maramdaman ng takot sa mga sandaling yon. Lalo pa nang sabihin ni Papa na may umaaligid na aswang sa paligid ng bahay. Mabilis naming tinungo ang bahay ni Mang Jun. Matagal din kaming napagbuksan gawa ng maghahating gabi na din kasi ng mga oras na yon. Roberto at Dong, ano to pa rito kayo? Gabing-gabi na. Tila inaantok pang turan ni Mang Jun sa amin. Nako Jun, inaaswang ang bunso kong si Lilian eh. Buntis pa naman yon. Wika ni Papa. Kagad namang naghanda ng mga gamit ng kakailanganin si Mang Jun at sumama na sa amin pabalik ng bahay. Habang binabagtas namin ang daan pa uwi, may bigla na lamang dumaan sa may ulo namin na tila maliit at maitim na ibon. Naloko na! Mukhang hindi ako aabot! Nag-aalalang wika ni Mang Jun. Hindi ko pa maintindihan noon ang ibig niyang sabihin nang makarating kami ng bahay ay narinig kong umiiyak na si Mama. Naubutan namin na wala nang malay si Lilian. Berto! Jun! Sigaw ni Mama habang umiiyak. Nakita namin na may dugo sa may paanan ni Lilian. Nanganak ito nang wala sa oras. 6 na buwan pa lamang kasi noon ang kanyang pinagbubuntis. Nilapitan namin nila Papa si Lilian at ang bata. Patay na ang pamangking ko at hindi ko maintindihan ang itsura niya. Parang tila nalusaw ang halos kalahati ng mukha nito. Wala rin itong kanang braso at tila magkadikit pa ang daliri ng mga paa niya.
mukhang nahihirapan din siya kung sakaling mabuhay pa siya. Nayanggaw si Lilian, kaya nagkaganyan ang anak niya. Hindi dapat siya basta-basta kumakain ng pagkain sa kung saan kung hindi niya lubos na kakilala ang gumawa. Sa sinabing yun ni Mang Jun ay agad na pumasok sa isip ko ang matandang babae na nagbebenta ng suman. Binalot na muna namin ni Papa ng maliit na kumot ang sanggol. Nililisan naman ni Mama si Lilian at binihisan. Dinadasalan din ito ni Mang Jun at hinintay niya na magkamali ang kapatid ko. Nang magasing ito ay may pinainom siyang langis na binabara na tila ang mga ugat ng mga iba't ibang uri ng halaman. Pagkatapos nun ay sinabi ni Mang Jun ang sinapit niya at ang kanyang anak. Napaiyak na lamang si Lilian sa nangyari. Wala ring ibang sumagi sa isip niya kundi ang matandang yon. Kinabukasan ay dinala namin si Lilian sa ospital. Mula ng insidenteng yon, hindi na namin nakita pang muli ang matandang yon. Wala ring nakapagsabi kung sino ba talaga siya at kung saan siya nakatira. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Kuya Badong, at lubos po akong nagpapasalamat dahil napili niyo po ang istorya ng buhay ko. Muli, ako po si Dodong at ito ang istorya ko tungkol sa aswang. Mapagpalang araw po, Kuya Badong, at sa lahat ng mga nakikinig ng inyong channel. Ako nga po pala si Jane, 20 taong gulang. Sa ngayon po ay nasa senior high school na po ako at pag-graduate na. Ang kwento pong aking babahagi ngayon ay naganap taong 1979 sa San Jose, Dinagat Island. At ito ang aking kwento. Ng mga panahong ito ay nasa elementarya pa lamang ako. Nasa liblib na parte po ng isla ang bahay namin. Walang mga kapitbahay na malapit sa tuwing may kailangan bilhin o di naman kaya ay papasok kami ng paralan. May kalayuan pa ang kailangan naming lakarin. Simple lang din po ang aming tahanan. Yari lang po ito sa kahoy at may kalumaan na rin. Wala kasing sapat na pera ang mga magulang ko para ipaayos pa ito. Kung kaya't ang bintana po sa may bandang higaan ay tinapalan na lang po namin noon ang lumang damit ni Mama. Ganoon din ang iba't ibang bahagi ng bahay. O di kaya naman po ay isang malaking sako. Ito po ang kadalasang ginagawang bubong ding minsan sa probinsya. Wala rin po kaming kuryente dahil gaya nga po ng sabi ko, hindi na kaya nila Mama. Ayos lang naman po yun, saka bilang bata parang nasanay na lang din po ako sa ganong klaseng buhay. Kaso, may mga bagay na hindi ko po makakasanayan sa lugar na yon. At yun ay ang mga aswang. Isang gabi po ay pumunta ng sentro sina Mama at ang nakakatandang kapatid namin na si Kuya Andy. Ako at ang dalawa kong bunsong kapatid noon ang naiwan sa bahay. Bago umalis sina Mama at Kuya ay mahigpit kaming pinaalalahanan na huwag naming bubuksan ang pinto kung sakaling makarinig kami ng isang katok lamang. O kaya tatawag sa amin na kaboses nilang dalawa ni Kuya dahil hindi sila yon. Makalipas ang ilang oras, nakapagkapuno na rin kami ng mga kapatid ko pero sila Mama at Kuya ay wala pa rin. Nagpadala kasi noon ng pera ang Papa at natagalan sila Mama noon dahil namili pa ng mga ilang kailangan namin dito sa loob ng bahay. Masayang naglalaro lang noon ang dalawa kong kapatid at ako naman ay nakatingin lamang sa kanilang dalawa. Isang maliit na gasera lamang ilaw namin noon sa loob ng bahay. Habang naglalaro ang aking mga kapatid at ako naman ay masaya lang na nanonood sa kanila, biglang may narinig akong isang katok sa pinto. Isang beses lang yon at hindi na nasundan, pero parang biglang kinabahan ako. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay biglang may kumalabog sa ilalim ng silong ng bahay.
Agad kong pinatay ang gasera at pinalipat ang dalawa kong kapatid. Sinabihan ko sila na huwag gagawa ng ingay dahil may aswang sa paligid ng bahay. Ngunit mga bata lang po kami ng mga panahong yun at hindi maiwasan ang maiyak dahil sa takot. Maya-maya pa ay may mga tila kumakalmot na sa dingding at tila pagaspas ng mga pakpak na pumapaikot sa paligid ng aming bahay. Umiiyak na sa takot noon ang kapatid kong si Edward pero pilit ko pa rin silang pinapatahan dahil na nga rin sa takot na baka marinig kami ng mga nilalang na nasa labas ng bahay namin. Ilang sandali pa ay narinig namin ang boses ni Kuya. Ang kuyahan dito, buksan niyo ang pinto. Walang buhay na tura ng nagpapakilalang si Kuya Andy. Makalipas ang mga ilang sandali ay narinig naman namin ang boses ni Mama. Buksan niyo ang pinto. Ang mama to. Wika nito, subalit ang tono nito ay katulad din ng nauna. Subalit, isang beses lamang silang nagsalita. Bubuksan na sana ni Edward ang pinto sa pagkakalang si Mama yon pero mabuti na lamang ay napigilan ko ito. Ano ka ba? Kapiling-piling na ni Mama na huwag natin bubuksan ang pinto, diba? Nakalimutan mo na bang sinabi ni Mama? Pabulong na sabi ko. Malalim na noon ng gabi nang makauwi sila Mama at Kuya. Alam kong sila na yon dahil ilang beses silang kumatok at tinawag kami. Mabilis kong binuksan ang pinto at niyakap si Mama. Sinabi kong may kumatok kanina at kaboses nilang dalawa ni Kuya. Paano mangyayari yun, anak eh? Kadarating lang namin. Pagtatakang turan ni Mama, sabi pa niya ay nagtaka sila kung bakit pagbalik nila Kuya ay may malaking puno na nakaharang sa daan. Nahihirapan pa sila Kuya dahil nga marami silang dala at wala silang nagawa kundi umikot para makauwi na. Mabuti na lamang talaga at hindi namin agad binuksan ang pinto nang marinig namin ang mga gumaya kila Mama at Kuya ng mga sandaling iyon. Subalit, hindi pa doon natatapos Kuya Badong. Napakarami pang pangyayari sa amin sa lugar na yon. Gaya na lamang ng minsang inutusan kaming dalawa ni Kuya ni Mama na pumunta sa bahay ni Nanay Ising ang tiyahin ni Mama. May okasyon kasi noon sa kanila at pinagtabi kami ng nanay. Hapon na yun at magdidilim na rin habang binabagtas namin ni Kuya ang daan ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa paligid. Kuya, ano yun? Natatakot na turan ko sabay hawak ko sa braso ni Kuya. Wala lang yan, nandito naman ako, huwag ka matakot. Sabi ni Kuya saka iginiya na ako papunta kila Nanay Ising. Nang makarating kami doon ay medyo natagalan pa kami. Nahalo kasi kaming magkapatid na makihalibilo at ako naman sa pakikipaglaro sa mga pinsan namin. Nang mapansin namin na parang medyo malalim ng gabi ay nagpaalam na kami ni Kuya. Naku Nay, lumalim na po yung gabi. Uwi na po kami ni Jean at baka mapagalitan pa kami ni Mama eh. Sabi ni Kuya kay Nanay. O siya, sige, teka. Sandali, kukunin ko yung mga para sa mama mo at kapatid nyo, ha? Matapos may abot ni Nanay Ising ang mga pagkain ay umuwi na kami ni Kuya. Napakatahimik na ng daan. Mabuti na nga lang at maliwalas ang langit noon at maliwanag ang buwan. Kaya't madali lang namin nakikita ang daan. Tuwan-tuwa pa kami ni Kuya habang nasa daan dahil ang daming binigay ng nanay sa amin. Natigilan kami nang mapansin namin na may mga nakaharang na sa daan namin na mga katawan ng saging pauwi. Diba? Wala yan kanina, Kuya. Pagtatakang tanong ko sa kapatid ko, maaari naman kaming hakbangan lang yon pero nakapagtataka lang na mayroon ng harang na nakalagay roon. Ang dating sabi ni Kuya noon na kahoy ang hiniharang din sa kanila nung pauwi na sila ni Mama. Kung saan ay yun din ang gabi na may kung anong umaaligid sa bahay at gumaya ng boses nilang dalawa ni Mama at nawala rin kinabukasan. Parang may nagsasadya talagang maglagay doon sa tuwing may alam na dadaan sa gabing yon. Parang napako ako sa kinatatayuan ko nang may makita ako sa gawing kakahuyan. Isang maitim na nilalang. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang nakakatakot na itsura niya at hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan ito. Ang tayo niya ay parang tao, kaso ang mukha niya ang pangit na nakakatakot. Pulubot na tila parang asong itsura niya. May mahaba rin itong mga pangil at tila mga baga ng mga mata niya.
Nagliliwanag kasi sa dilim ang mapupulang mga mata nito. Sa takot ko ay napahawak ko ng mahigpit kay kuya at napapikit. Kuya, may aswang sa may kakahuyan. Nanginginig na sabi ko. Alam kong nakita rin ni kuya ang nakita ko pero nagkunwari siyang hindi. Marahil para hindi ako makaramdam ng takot. Shh! Tumahimik ka nga. Kung ano na lang nakikita mo. Bilisan mo maglakad nang makauwi na tayo. Sabi niya pero ramdam kong maging siya ay natatakot na rin ng mga sandaling yon. Binaybay namin ang daan pa uwi pero nararamdaman kong may mga matang nakatingin sa amin at may kung sino ang sumusunod sa amin. Ilang sandali pa, may mga kaluskos at pag-angil na akong narinig sa paligid. Sa takot ko noon ay mahigpit akong nakahawak sa damit ni kuya habang nagpalingalinga sa paligid. Ang iniisip ko kasi ng mga oras na yon ay mapapahamak na kami pero ligtas kaming nakauwi ng bahay ni kuya. Pero nung sumunod lang na gabi, umalis si mama noon at ewan kung saan nagpunta. Hindi ako mapalagi ng mga oras na yon lalo na't kasama ni mama si kuya at ang dalawang busong kapatid pa ang naiwan lang sa akin. Dahil sa takot ay nagpa siya akong dalhin ng mga kapatid ko kila Nanay Ising. Doon na kami nakitulog. Mabuti na lang talaga doon kami nakitulog dahil ginabi pala sila mama sa Surigao noon. At ang lansyang naabutan nila ay kinamugahang pababiyahe. Nang makarating sila mama kinabukasan ay sumaglit ito kila Nanay Ising nang tawagin ito ni nanay at sabihing naroon kami. Nang makarating na kami sa bahay pareho kaming nangilabot sa aming nadatnan. Bukas na ang pinto ng bahay. Napakagulo pa ng loob na tila may naghalungkat. At higit sa lahat, may mga bakas ng kalmot ng malalaking kuko sa dingding at pati na rin sa ginawa naming tabing o pantapal sa sirang bintana at ilang parte ng bahay. Mula nang mangyari yun ay lumipat na kami ng Davao kung saan naroon si Papa at ngayon ay dito na kami naninirahan at nag-aaral. May mga pagkakataon pa rin naman na umuwi kami roon pero madalang na lang. Hanggang dito na muna Kuya Badong. Maraming salamat po sa pagsasalaysay ng aking kwento. Muli, ako po si Jane at ito ang aking kwento. Taong 1975 sa lugar ng Agusan del Sur. Nakatira noon sila Papa at ng mga panahong ito ay 17 pa lamang aking ama na tawagin na lamang nating Rolly. Simple at payak lamang kanilang pamumuhay. Tanging kopra at pagsasaka lamang ang kinabubuhay nila Kuya Badong. At ito ang binahaging kwento ng aking ama. Kamusta po Kuya Badong? Ako po pala si Tina. At sa aking naalala na kwento ng tatay ko noon Kuya Badong ay mga bata pa sila noon. Gayunpaman, gaya ng ibang mga kabataan ay hindi rin maiwasang na naisin din niya minsan ang gumala kasama ang mga kaibigan pero tuwing linggo lamang siya pinapayagan noon ng kanyang ama. Kapag kasi araw ng Lunes hanggang Biyernes ay araw ng pasukan. At hindi sila pinapagala sa mga araw na yon kahit na may pagkakataon pa. Sa kadahilan ng kung walang pasok ay kailangan nilang pumunta ng bukid para matulungan si Lolo. Habang maaga pa raw kasi dapat na masanay na sila sa trabaho at hindi sayangin ang oras nila sa paglalaro at paggala sa kung saan saan. Nang mga panahong yun ay hindi pa ganun karami sa lugar nila Papa ang may mga kuryente. Ilan pa lamang ang meron at kadalasan ay yung yaong mga may kaya lamang sa buhay ang meron. At tanging mga malalaking lampara lamang ang mga gamit nila Papa noon, yung kagaya ng ginagamit ng mga mangingisda. At kapag naubusan ng gas ay sa bayan pa kailangan nilang magtungo para makabili dahil walang tindahan noon na malapit sa kanila, hindi gaya ngayon. Isang hapon,
Naglalakad si Papa papunta sa sakayan dahil tutungo ito papunta sa kabisera. Subalit, bago makapunta roon ay dadaan pa si Papa sa gitna ng bukirin kung saan may nakatanim na mga nyog bago tumawid sa maliit na sapa. Medyo malayo ang kailangan niyang lakaring papunta roon. Aabuti ng 1 oras na paglalakad. Wala kasing dumadaan ng mga sasakyan sa kanila dahil masyadong liblib at malayo ang tinitiran nila. Nakasanayan na rin naman yun nila Papa dahil yun din ang daan na binabagtas nila araw-araw papuntang eskwelahan. Nang araw na yun ay Sabado, mga 4:00 na rin ng hapon. Susunduin kasi ni Papa ang kanyang ina sa bayan dahil marami itong pinamili. Naubusan na rin kasi sila ng ilang kailangan sa bahay, gaya ng gas, para sa lampara na gagamitin mamayang gabi. Hindi kasi siya nasamahan gawa ng maraming trabaho sa bukid. At may mga takdang aralin din si Papa na ginawa ng mga umaga na yun kaya tama lang ang oras na pupunta siya sa bayan para sunduin noon si Lola. Walang ibang tao noon sa daan, maliban sa kanya. Kapag mga ganong oras na magdidilim ay pinapadala na siya ng lolo ng itak. Marami kasing mga nilalang na di mapaliwanag noon na gumagala sa kanilang lugar at iniisip na baka ito ay isang aswang. Kaya maigi na raw ang may proteksyon. Pinagdala rin siya ni lolo ng bawang at nilagay ito sa kanyang bulsa bilang paniniguro ni lolo. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang paglalakad si Papa, ay nakarinig siya ng mga mabibigat na yabag sa may talahiban. Ang tunog ay parang may tumatakbo na malaking hayop sa paligid. Naging marahan ang kanyang paglalakad habang pinakikiramdaman niya ito. Nakahawak na rin noon ng isa niyang kamay sa kanyang dalang itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Hindi niya alam kung saan pero parang ang yabag ng mga paa ng kanyang naririnig ay parang papunta sa kanyang direksyon. Ilang sandali pa nga ay biglang may bumungad sa kanyang daanan. Isang malaking aso na may tangan sa kanyang bibig. Isang putol na parte ng tao. Nang hilakbot si Papa noon sa kanyang nakita. Tinitigan siya ng nilalang ng ilang sandali. Kitang-kita niya ang kabuuan nito. Pulang-pula ang mga mata nito na animoy dugo. Natitiyak niya sa sarili na hindi ordinaryong aso ang nakita niya dahil iba kung paano ito tumingin sa kanya. Mabilis na lumayo ang nilalang na yon. Agad na binilisan ni Papa ang kanyang paglalakad dahil biglang nakaramdam siya ng takot sa kanyang nakita. Nang makarating ng sakayan ay nakita si Papa ng kanyang tiyuhin na si Lolo Filemon na isang driver ng guyod. Ito ang sasakyan na mas malaki pa sa tricycle ang kaha. "O Rolly, ano tumumutla ka?" tanong nito sa kanya. May nakita lang po ako malaking hayop sa dinaanan ko po kanina, tiyo." "Naku, bakit naman kasi pinapalis ka pa ng bahay nyo na mag-isa?" Tugtong ng tiyo ni Papa. Tsaka na sila umalis dahil puno na rin naman ang guyod. Hindi makalimutan ni Papa ang nangyari. Hindi rin niya alam kung kaninong parte ng katawan ng taong nakita niyang tangan ng nilalang na nakita niya. Wala rin namang nabalita ang tao na namatay o kung ano man sa lugar na malapit sa kanila. Pero may tumutulo pang dugo mula sa putol na parte na yon kaya alam ni Papa na kakapas lang pa lamang sa kung anong nilalang ang nabiktima nito. Isang araw ay pinuntahan si Papa ng kanyang kaibigan na tawagin na lamang nating Ray. Niyaya siya nitong manguha ng gagamba. Nauuso rin kasi roon dati sa kanila ang sugal sa pamamagitan ng pagpapahawi ng mga gagamba. Kaya may ilan na bumibili na lang ng pinaglalaban kaysa manguha. Nainganyo naman si Papa noon sa paanyaya ng kaibigan. Alam niyang hindi siya papayagan ng lolo na sumuot sa kung saang masukal na parte ng baryo kaya matapos magsimba ay idinailan niya na sa kaibigan na si Ray muna siya papasyal. At bago sumapit ang hapon ay uuwi na rin siya. Dagdag pa nito ay kanila rin na din siya magtatanghalian, sabi nito kay lolo noon. At pagkatapos ay sinimula na nilang maghanap.
Liblib at masukal ang baryo kaya kadalasan ay sa mga taniman na nakukuha ang mga matatapang na uri ng kagamba. 2:00 na noon ng hapon at wala pa rin silang nakukuha. At sa kanilang pag-iikot, hindi na nila namamalayan na malayo na pala ang kanilang narating. Napakalawak kasi ng taniman ng mangga at nyug na kanilang sinuyod. Hindi na nila malaman ang pinakamadaling daan pabalik. At sa mga oras na yun ay wala pa rin silang nahahanap na gagamba. May napansin si Papa na isang hindi pamilyar na halaman at may nakita siya roon na isang munting sapot ng gagamba. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Nang biglang napangiti siya sa kanyang nakita. Isang kulay pula na gagamba. Matapang ganong uri at alam niyang malaki ang benta noon kapag nagkataon. Kagad na niya itong nilagay sa dala niyang posporo bago ipagyabang sa kaibigan. "Ray, tingnan mo itong nakita ko." Nakangiting tawag nito sa kanyang kaibigan. Napaawang naman na bibig ito dahil napakaganda ng kulay ng gagabang nahuli ni Papa. "Aba, maghahanap din ako ng ganyan." Wika nito sabay suyod sa kung saan nakita ni Papa ang nahuli niya. Nakakita siya ng isa at agad din naman niya itong nilagay sa kanyang daladalang posporo. Napakalawak ng kanyang ngiti nang walang ano-ano ay may napansin siya sa halaman na kung saan niya nakuha ang gagambang nakita niya. Isang buto ng kamay ng tao. Rory, tinan mo to dali!" Tawag ni Ray kay Papa. Nang makita nila yun ay naalala ni Papa ang nakita niya nung isang araw. Malaking aso na may tangan na parte ng katawan ng tao. Hinila na ni Papa ang kaibigan niya. Subalit, papalis pa lamang sila sa lugar nang may humarang sa kanila na isang malaking kulay itim na aso. 4:00 na yun ng hapon. Nakatingin lamang ito sa kanila. Pamilyar kay Papa ang aso na yun dahil nakita niya na ito noon. Kaagad na lumis sila ng daan. Kinakabahan na si Papa ng mga oras na yun lalo na't naririnig nila ang kaluskos sa paligid. Alam niyang sinusundan sila ng nilalang na yun dahil umaangil ito sa mga mayayabong na mga damo. "Rolly, ano ba yun?" Nag-aalalang tanong ng kanyang kaibigan. "Yun ang nakita ko nung isang araw na may kagat-kagat na parte ng katawan ng tao." Wika ni Papa. "Baka asong gubat yun! Umuwi na tayo!" Wika ng kaibigan ni Papa habang kinakabahan ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay parang nagpabalik-balik na sila sa daan nila. Parang naliligaw na sila. Ilang sandali pa ay may pag-alulok ng aso na silang naririnig. Madilim na rin ang paligid na mas lalong nagpakaba sa kanilang dalawa. Lalo na't hindi na nila alam kung nasan na nga ba silang dalawa. Hindi man nila alam ang tamang daan ay nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad. Hanggang sa hindi kalayuan ay may natanaw silang imahe ng tao na nakatalikod sa kanila. Nasisinaga ng liwanag ng buwan ang kabuuan nito. Nanlaki ang mata nilang dalawa nang makita nilang tila nagbabago ang anyo nito. Umitim ang kulay nito dahil sa mga balahibong tumutubo sa kanyang katawan. Alam niyang isang uri ng aswang yon. Kagad na nagkubli sila Papa habang tanaw pa rin ang nilalang na yon. At halos maihi na sa takot si Papa sa nakakatakot na anyo nito na parang taong aso. At ilang sandali pa ay may lumapit din dito na isang malaking aso. Parang tinambol ang puso nilang magkaibigan nang makita nilang nakatingin ito sa direksyon nilang dalawa. "Ray, takbo!" Wika ni Papa. Habang natakbo sila, nakapa ni Papa ang bawang na lagi niyang dala sa bulsa. Kagad nang kinuha niya ito at binigyan din ng kaibigan niya. Bilang proteksyon, dali-dali silang umalis sa lugar na yon. Naririnig nilang dalawang mabibigat na yabag ng mga paa na tila tumatakbo at nakasunod sa kanila. Halos maiyak na rin sa takot si Ray na kaibigan ni Papa ng mga sandaling yon. Sa di kalayuan ay may natanaw silang tao na may bitbit na ilaw. Ang lolo. Kaagad na lumapit si Papa at niyakap ito sa sobrang takot. At may mga kasama ito na tumutulong sa paghahanap sa kanila. Pagkatapos nun ay sa bahay na kinuwento ni Papa ang nangyari.
Pero naging palaisipan pa rin sa kanya ang mga nilalang na nakita niya at kung sino ba talaga sila. Nang makwento sa akin ni Papa ang kanyang karanasan na yun ay hindi na din ako nagpapanggabi sa daan. Hindi ko alam, Kuya Badong, kung panakot lang ni Papa yun sa akin, pero naging aral yun na sumunod at makinig sa mga magulang. Muli, ako po si Tina at ito ang aking kwento, Kuya Badong.